Lumalakas ang usapan ngayon na baka daw mayroong mga galing sa Liberal Party. Yan yung dilawan kung tawagin na mapunta sa gabinete ni Pangulong Marcos. Sang-ayon ba kayo doon? Lalo na po kung nakikita naman na may katapatan at may kakayanan. Kasi kung yung mga gunita, from day one, sinasabi ni Pangulong Marcos, kahit saan galing na grupo, basta nakikita niyang makakatulong sa taong bayan at sa kanyang administrasyon, pwede niyang kunin. Kaya po ito napapag-usapan dahil alam ba ninyo na mula na mag-offer at magsabi na willing si dating Vice President Leni Robredo na isa sa mga naging kalaban sa eleksyon noong 2022 na tumulong sa Marcos administration kung ano ang kanyang pwedeng maitulong. Abay pumutok agad yung balita na pwede raw ipalit si former Vice President Robredo kay Vice President and Secretary Sara Duterte sa Department of Education bilang Secretary. Ganon. Parehong abogado at ang tingin nung iba mas malapit pa si Leni sa kabataan. Mas malapit si Leni sa mga estudyante. Okay? Kung kukumpara natin kay Sara Duterte, Secretary ng DepEd. Wow! Well, malaya po ang mga Pilipino. Anumang sektor ang inyong pinanggagalingan, nabasahin ng sitwasyon na yan. Pabor ba kayo na si Leni Robredo ay magpunta sa gabinete at ipalit kay Sara Duterte sa Department of Education? Ano ba ang performance ni Sara Duterte sa DepEd bilang Secretary? Kayo nang bahala kung ano ang kanyang nagawa. Okay? Pero ang lahat ng ito ay exclusive na nasa authority, kapangyarihan ng Pangulo. Kasi ang Pangulo bilang Chief Executive, siya yung merong authority na maglagay ng membro ng gabinete or magpalit ng membro nito kung gugustuhin niya. Pero dahil nga pinag-uusapan, ay hindi naman po masamang yan ay talagang atin ding itanong sa inyo kung pabor kayo. Kasi nga po, mas nakakaunawa at tumutulong sa mga programa ng administrasyon ni Pangulong Marcos ang mga lehitimong oposisyong Liberal Party. Hindi sila bumanat ng personal, hindi ho sila nagiging sakit ng ulo ng ating kasalukuyang administrasyon. Ang maraming sinasabing below the belt, personal na pag-atake at panawagang resign Marcos ay ang grupo ng mga Duterte, Kibuloy, Alvarez at iba pa nilang mga supporters, including mga vloggers. Ayan. Lalo na ngayon, pinipilit to ng mga vloggers nila na napakarami daw na dumarating sa kanilang mga rally. Lumalabas pala naman at pinapakita nila sa mga picture at video event ng concert ng mga nakaraang event. Hindi naman pala yung rally. Di ba? So, kalokohang pamimeki talaga. Pilit nilang ginajustify na gano'n silang karami. Common sense lang yan Bakit ka naman sasama sa rally na ang layo rin pabagsakin ng gobyerno? Ba't ka naman sasali sa rally na ang gagawin dyan paninira at pagmumura? Kung matino kang Pilipino, hindi ka sasali sa ganyan. Sasali ka lang kung kayo ikasama sa mga inimbitahan para bayaran, hinakot kayo para umatin sa rally. Pero kung ikaw ay busy sa trabaho at nakikita mo na puro paninira at pagmumura lang ang maririnig mo dyan, bakit ka naman dadalo? Di ba? Hindi naman ganong kababaw ang mga Pilipino na excited na makadinig ng mura. Manhid na ang tao, sawa na. 6 na taon ang ginagawa yan. Ngayon ginagawa pa rin. Paano ka dadalo? Kaya kahit anong propaganda na ginagawa, pamimeke ng mga vlogger na kailang mga taga-suporta, na kahit na kakaunti ang tao, pinapalabas silang marami sa kailang video at saka maling picture, maling video ang kailang ginagawa. Di ba? Yun yung panlilin lang. Anyway, nabanggit lang ho natin. So, doon ang gagaling sa kanila yan. Sa mga lehitimong oposisyon ng grupo ni na Dilima, grupo ni Trillanes, ni Excel Lagman, at saka sino pa ba ito? Pangilinan, sino pa ba yung mga nandyan? Ito nga, si Leni Robredo. Abay, wala naman silang batikos sa gobyerno. Minadiling na ba kayong batikos? Maaaring meron silang pagpuna bilang constructive criticism kasi sila'y oposisyon at kailangan yon. Para sa inyong kaalaman, kailangan ng constructive criticism para magkaroon ng idea ang gobyerno kung anong maganda.
Ang purpose po ng constructive criticism para lalo mag-improve ang mga programa, policy ng gobyerno. Kaya kailangan ng gobyerno yan. Pero yung paninira, pagmumura, hindi kailangan natin yan. Pang-aagaw ng kapangyarihan, lalong hindi natin kailangan yan. Di ba? Kaya nga ngayon, pumuputok yung issue na baka magkaroon ng gabinete kung gugustuhin ng Pangulo at ng pinag-uusapan niya. Nagaling sa Liberal Party ay si Leni Robredo. At may qualification yan para maging sekretary, especially sa Department of Education. Kasi malapit nga yan sa mga bata. Diba? Noong araw pa. Kahit noong nakarang eleksyon, diba? Yan ang naging issue sa kanila. Maraming kabataan kasama sa rally. Kasi nga malapit sa mga bata. Ayun. Ayun mga estudyante, kabataan eh. O, diba? Siguradong ayaw niya ng kampo ni Duterte. Pero wala tayo magagawa. Pag ginusto niya ng Pangulo, siya ang susunod, hindi yung iba. Ayan. Yan po yung mga isong pinag-uusapan. Ano inyong masasabi dyan sa mga galawang ganito? Na mga kailangan ay malaman ninyo. Mga Pilipino dito at sa abroad. Kasi kayo ay parte ng Pilipinas. Kayo ay parte ng Philippine government. Lahat ng Pilipino. Kahit nasa abroad kayo, kahit nagkapamilya kayo, may malasakit pagmamahal sa ating bansa, Pilipino, pinaglilingkuran ng ating mga batas at ng ating pamahalaan. Di ba? Kaya ingat kayo. Huwag kayong sasama sa mga mapanirang uri. Huwag kayong sasama sa mga may personal at political agenda lang. Hindi ang pagmamahal ng totoo sa bayan. Delikado yan. May mga sektor na ganyan. Ginawa na nilang negosyo. Ginawa na nilang hanap buhay ang kanilang mga paninira. Ayun. Nako. Matindi nga ang usapan yan. Ano ha? Tingnan natin. Total, alam nyo, ang mga membro ng gabinete, wala naman security of tenure yan. Basta nawala at nagkulang ang tiwala ng ating Pangulo, okay, sa kahit na sinong membro ng gabinete, mababawasan yan. Pwedeng tanggalin niya, pwedeng palitan. Okay? At saka kung yung mga gunita, 2 days ago, o isang araw lang, nang tanongin ng media si Pangulo kung ano ang kanyang, gano'n ba kalalim, ano ba ang relasyon niya sa mga Duterte, ano ba sabi niya? Complicated na. Complicated na. So may pagdududa, humina na, o may something. Yun lang yun. Pero alam ko pinagtatakpan niya ng mga kanilang grupo. Pag sinabing complicated, ba, ang linaw ng tanong, ang linaw ng sagot. Pag sinabi niyang solid, 100%, 1,000% magandang relasyon, ay di okay. Pag sinabi niyang wala na, ay di iba yun. Pero complicated, so may something. Ayan, pwedeng maging daan yan ng pagbabago ng mga posisyon kung kinakailangan. Kasi itong 6 na taon ng isang presidente, anytime, pwedeng 1 year, 3 years, or 3 months, 1 month, o kung ilang taon o ilang buwan ang isang kabinete, pwedeng palitan yan ng Pangulo. Ayan, ha? Walang kulay politika. Conforme yan sa tiwala, kakayanan, at prinsipyo. Kung walang prinsipyo, ibang usapan yan. Lalo na kung identify na nga na nasa grupo ng naninira at nananawagan ng resign. Actually, kung delikadesa lang, kung meron lang delikadesa, hindi na kailangan tanggalin. Kung may delikadesa lang. Kaya lang hindi ko alam kung meron eh. Kayo, alam ba nyo? Meron ba silang delikadesa? Bahala na kayo.